Ang layo naman pala ng lugar na to. Hindi ko lubos akalain na may mga tao palang nakatira dito sa mabundok na lugar na malayo sa kabihasnan. Huwag ninyong ituloy ang mga binabalak ninyong pagpasok sa lugar na yan. Walang nakakalabas dyan ang buhay. Mga alagad ng kadiliman, magsama-sama kayong lahat at sabay-sabay kayo umatake sa binata! Noon pa man ay isa sa pangarap ko ang makatulong sa mga tao sa paraan ng panggagamot. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na makakuha ng scholarship, kumuha ako ng kursong nursing. Nakakapagod at mahirap pero dahil yun talaga ang pangarap ko sa buhay, masaya ako sa tuwing may natutulungan akong mga tao. Nakapasok ako sa isang pribadong ospital at inutusan kami na mag-medical mission sa isang malayong lugar. Dahil sa pangarap ko na makasagip ng buhay sa lugar na pinuntahan namin, buhay ko pala ang dapat kong sagipin. Ako nga po pala si Theo at ang kwentong isasalaysay ko ay nangyari noong nag-medical mission kami sa mabukid na lugar. Muli, ako si Theo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang layo naman pala ng lugar na to. Hindi ko lubos akalain na may mga tao palang nakatira dito sa mabundok na lugar na malayo sa kabihasnan. Ito na ata ang mga lugar na napupuntahan natin at halos 6 na oras na tayong naglalakad, di pa rin tayo nakakarating eh. Tama ka nga, pero wala tayong magagawa. Utos ng nasa taas eh. Kung di naman tayo sumunod, baka paalisin tayo sa ospital, mawawalan pa tayo ng trabaho. Basta sa akin, kahit saan pa na ako mapadpad ay ayos lang. Alam mo ba ang dahilan kung kaya ako sumama dito? Ang sabi kasi nila, sa liblib na probinsya ay mayroong mga aswang. Noon pa man pangarap ko na talagang makuna ng litrato ang aswang na yan eh. Kaya okay lang sa'yo kasi isa kang dokumentarista? May bibenta mo sa mga media ang lahat ng mga makukunan mong litrato na bago sa paningin nila. Ayos din yun, doble kita na rin ano. May sahod ka na sa ospital, magkakapera ka pa sa ganyan. Sa hirap pa naman ng buhay ngayon, kailangan natin na magdoble kayod. Alam mo naman mayroong umaasa sa atin. Miguel, tingnan mo yun. Isang lumang iskultura. Kunan mo ng litrato, dalian mo. Ayan. Iba din talaga ang lugar na to. Dahil maraming lumang kagamitan na makikita lang sa kung saan-saan. Napansin ko lang ano kayang klaseng sculpture ang bagay na to. Mukhang halimaw eh. May pangil, may pakpak, saka mahaba ang mga kuko. Baka yun yung mga sinasamba ng mga tao dito. Siguro nga ano. Tara, magpahinga na muna tayo kasi ang bigat na ng dala kong bag tapos may mga bit-bit pa tayo. Yan na nga din ang iniisip ko eh. At teka, saan ba tayo? Sandali, titingnan ko muna yung mapa. Malapit na pala nating marating yung lugar na pupuntahan natin eh. Kailangan lang natin na diretsuhin yung daan papunta sa lugar na yon. Nagpahinga muna kami saglit at muling bumalik sa paglalakad. Hanggang sa sumapit ang hapon, biglang lumamig ang simoy ng hangin. Sinyales na may paparating na ulan. Saktong may nakita kaming daan na papasok doon pero nang tingnan namin yon sa mapa, walang nakamarka. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang ulan kaya ang huling choice namin ay pasukin ang lugar na yon nang sa ganon makahanap kami ng masisilungan. Nagkataon na may nakitang kubo si Miguel kaya lumapit kami doon para makisilong. May tao kaya rito sa kubo na to? Tawagin natin kasi kung nandito lang tayo sa labas, mababasa tayo at pati na yung mga dala natin. Bumagabi na kasi kaya nakakaya naman na makakaistorbo pa tayo. Ay, naku, ako nang bahala. Tao po? Tao po? Walang sumasagot. Tawa ng tao. Yung pintuan din hindi nakalak. Baka wala talaga. Teka, buksan kaya natin. Naku, Miguel, baka madatnan tayo ng may-ari at magalit. E di sabihin na lang natin na sumilong tayo. Wala namang masama ron, no? Wala na ba natin nakatira dito sa kubo na to dahil wala man lang gamit ni isa? Swerte naman natin kung ganun. Sabi ko sa iyo tama itong daan natin. Kung tama, bakit hindi nakamarka sa mapa? Alam naman natin ang daan pabalik. At saka malaya tayo makapagpahinga at makakatulog sa kubo na to. Sige nga, kung hindi tayo dumaan dito, edi kanina nabasa na tayo ngayon. Tama ka rin naman.
Ay, salamat. Pagod na ako, kakalakad. Pero sa tingin ko, Teo, ito na nga talaga yung daan papunta sa lugar na pupuntahan natin eh. Wala naman na kasing iba pang daan kasi dead end na yung nasa dulo. Sana nga ho. Matulog na po tayo dahil maaga pa tayo aakyat ng kabundukan bukas. Kinabukasan, nag-almusal muna kami na dala naming pagkain bago naghanda para maglakad. Nang makalabas sa kubo, isang matandang babae ang nakita namin. Maayos na rin ang panahon pero sobrang maputik. Ikinabigla namin ang paglitaw ng matanda. Huwag ninyong ituloy ang mga binabalak ninyong pagpasok sa lugar na yan. Walang nakakalabas dyan ang buhay. Anda, ano bang sinasabi mo? Tumayo ka na nga dyan at pumusing-posing ka dyan nang makuna naman kita ng litrato. Anong sinasabi niyong walang nakakalabas ng buhay dyan, Ale? Delikado yung lugar na yan, lalo pa kapag dayo kayo. Mamamatay kayong tatlo pag tinuloy niyo yung balak ninyo. Hindi naman po kami pwedeng bumalik hanggat hindi namin nagagawa ang misyon namin. Kailangan kasi namin pumunta dito para magati ng libreng gamit. Idadala kasi kami ng isang pribadong ospital at ito ang lugar na kailangan na puntahan namin at tulungan. Maniwala kayo. Bumalik na lang kayo. Mawalang galang lang ho. Pero ano po itong mga nakasabit na papel sa katawan ninyo? Palamuti ho ba yan? Mga pera ko ito. Sa sobrang yaman ko wala na akong mapaglagyan kaya isinasabit ko na lang. Kaya po pala. Sige po, maraming salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin. Hayaan nyo po, uuwi din naman po kami kaagad kapag natapos namin yung medical mission. Sige na ho, Ale. Medyo naabala nyo na ho kami. Iniwanan na namin ang matandang babae at napalingon kami sa kinaroroonan niya. Bigla itong nawala. Gusto ko sanang matakot, pero nakikita ko naman na mukhang may problema ito sa pag-iisip. Mabaho ang amoy ng matanda. May mga papel sa katawan at meron pang mga dahon ng niyog na ginagawa niyang kwintas at pulseras. May sira ata yung utak ng matandang yun eh. Halata naman sa itsura niya kaya hindi mo na kailangang sabihin, Miguel. Ito kasing si Miguel eh. Mahilig po muna kahit nakikita naman niya yung mga bagay-bagay na yun. Baka tinutuon mo naman yung sinabi mo na kukunan mo ng litrato yung matandang yun ha. Aba, oo. Ito, tignan mo. O anong gagawin ko sa litrato niya? Wala. Souvenir lang. Nako, kung ako buburahin ko na yung litrato na yan dahil baka mamaya bangungutin pa ako dyan eh. Grabe ka naman. Habang tinatahak ang daan paakyat sa bundok, napansin naming may yapak mula sa likuran namin. Napalingon kami at nakita namin ang matandang babae na sumusunod pala sa amin at nagtago pa ito sa isang malaking puno. Nagkatinginan kaming tatlo at naglakad ng mabilis hanggang sa may nakasalubong kaming matandang lalaki. Anak na, ikaw na matanda ka, sinabihan na kitang huwag kang papasok dito sa baryo namin. Umalis ka rito! Umalis ka! Nandito lang ako kasi sinamahan ko sila. Ay, hindi ka talaga aalis. Baka gusto mong sapakin kita. Mukhang natatakot na nga yung tatlong doon sa'yo eh. Ay nako, Aayaan nyo na po siya, Tatang. Itong matandang to, nanggugulo na naman sa mga dayo. Yung huling dayo na ginulo mo dito sa atin, namatay. Umalis ka na hanggat nakakapagpigil pa ako. Tatang, may itatanong lang sana kami. Tama ho ba yung daan namin papunta sa Sitio Manilao? Ay, oo. Kayo ba yung hinihintay namin na mag-medical mission dito sa baryo? Kami nga ho. Ay, salamat ang akala ko naliligaw na kami. Ay, tama lang. Ako nga pala si Vince. Ang mabuti pa, samahan ko na lang kayo na papunta doon sa center. Tamang-tama, nandun yung mga bata na naghihintay sa inyo eh. At ikaw na matanda ka, bumalik ka na doon sa baryo ninyo. Umalis naman ang matanda pero bago tuluyang maglakad, humawak muna siya sa braso at ngumiti. Sa takot ko natabig ko siya at muntikan siyang matumba. Sumama kami kay Mang Vince papunta sa center at nagsigawan ng mga bata nang makita kami. Yung iba lumapit pa sa amin at yumakap. Nakakatuwa naman ang ganitong mga bata dahil baka sa mukha nila ang saya nung dumating kami.
Maraming salamat po, Mang Vince, dahil hinatid niyo po kami. Wala ano man. Dito din ako nakatira sa baryo na ito. Isa din ako sa mga naghihintay na dumating kayo para makahingi ng gamot at vitamins. Marami po kaming dalang gamot dito at saka mga vitamins. Nga ho pala, may dala kaming mga food pack para ho sa mga bata ito. Mang Vince, matanong ko lang may aswang po ba sa lugar na to? Miguel, ano ba namang klaseng tanong yan? Naku, wag niyo na hong pansinin si Miguel, ganyan talaga siya. Mapagbiro lang ho yan. Alam nyo, mabuti pa, simulan na nating magbigay sa mga bata ng mga pagkain. Tapos i-check up na rin natin sila para matapos na tayo kagad. O sige, Mga bata, pila na kayo rito. May ipapabigay sila sa inyo. Titignan nila yung mga kalusugan ninyo. Bilisan ninyo. habang nag-check up ako sa mga bata, may nakita akong isang dalagitang nakaupo at nagmamasid sa amin. Matapos kong bigyan ng vitamins ang isang bata, nilapitan ko ito at kinausap. Nakita ko na parang maputla siya at mahinhin kung kumilos. Nang magkaharap kami, akma itong tatayo para umiwas. Miss, sandali! May kailangan ba kayo? Ayos lang ba sa'yo kung titignan muna kita? Bukang may sakit ka kasi, putlang-putla yung mukha mo. Ha? Hindi natural lang kung ganito yung itsura ko pero malusugo ako. Salamat ho kasi dinalaw niyo yung mga bata rito. Tsaka nga pala bago sumapit yung dilim, papaalalahan na lang namin kayo na umalis na kayo dito sa baryo kasi baka may mangyaring masama sa inyo. May mangyaring masama sa amin? Ano ba meron sa lugar na to? Basta, delikado yung lugar na to para sa mga dayo lalo na't wala naman kayong kakilala dito. Bianca, yung inuutos ko sa'yo na pagkain ng mga tayo, nahanda mo na ba? Oo, tapos na po. Pakikuha na lang ako doon para makain na nila. Sige po. Pagsapit ng hapon, natapos ang medical mission. Hinanap ko yung dalaga, pero hindi ko na makita. Magpapaalam sana kami sa kanya bago umalis. Yung mga bata isa-isa na ring umuwi at may pinadala pa sa amin ang mga tao doon na mga gulay at prutas. Napansin ni Ate Ellen na parang may hinahanap ako. Wag ka nang magkaila pero yung hinahanap mo, yung dalaga kanina no? Hindi Bala ko kasi sana magpaalam sa kanya bago tayo umuwi eh. Ay nako, ang balita ko sabi ni Mang Vince bago raw sumapit ang 6:00 sa loob na raw ng bahay ang mga tao. Kaya hanggat maaga, nagluluto na sila ng pagkain. Siguro nga oras na to. May ginagawa yung babaeng yun sa bahay nila kaya wala siya rito. Pansin ko lang, Ate Ellen ha. Bakit kaya mukhang umiiwas sa atin yung ibang mga tao rito? Tapos yung mga bata lang yung nagpapacheck up. Alam mo yun, parang lahat sila mailap sa atin eh. Siguro nahihiya. Ayan ako, hayaan mo na. Hindi lang yun eh. Nabanggit din sa akin ni Bianca na delikado raw dito. Malakas talaga ang kutob ko na may kakaiba dito sa lugar na to eh. Alis na rin naman tayo, kaya huwag ka na mag-alala dyan. 4:00 ng hapon, dali-dali kaming bumaba sa bundok hanggang magdilim. Nakaramdam kami ng takot dahil halos hindi na namin maalala ang daan paalis sa baryong yon. Paulit-ulit lang kaming bumabalik sa dinaraanan namin na parabang nawala ang lagusan palabas sa baryo. Kanina pa tayo dumaraan dito pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Layo-layo na ng nilakad natin pero pabalik-balik pa rin tayo. Pansin ko nga yun. Baka nasundan tayo ng engkanto. Ang mabuti pa hubarin niyo yung mga damit niyo at baliktarin para makita natin ang tamang daan. Sabi kasi ng mga matatanda kapag naligaw, baliktarin lang ang damit. Ewan ko kung maniniwala ako dun ha. Umagabi na kaya wala tayong pagpipilian. Bumalik na lang tayo dun sa center. Ako, ayoko na bumalik doon. Alam mo naman ang mga weirdo ang mga tao ron eh. Mas lalo na magdelikado kung dito tayo matutulog. Ilang tao nang nagsabi sa atin na delikado ang lugar na to kaya kailangan natin matulog sa ligtas na lugar. Sige na. Baliktarin na natin ang ating mga damit nang baka sakaling mahanap natin ang daan. Kahit ilang beses naming binaliktad ang mga damit namin, walang nagbago. Lumalalim lang ang gabi at paikot-ikot kami ron.
Nagdesisyon kaming bumalik sa center para doon na magpahinga at bukas ng umaga na lang umuwi. Pagkarating, kailangan pa naming tawagin si Mang Vince dahil nasa kanya raw ang susi ng center. Nagulat naman ang matanda nang makita kami. Ang akala ko ba ay nakauwi na kayo? Abay, bakit pa kayo bumalik? Nawawala ho kasi kami. Kaya, hindi na ho namin alam kung paano makalabas. Kahit ano hong gawin namin, bumabalik lang kami at hindi makaalis eh. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa inyo na may engkanto na nakatira sa kagubatan. At siya ang nagiging dahilan para maligaw kayo. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo rito at bukas na kayo ng umaga umuwi. Kaya nga po eh. Yun na lang din po ang dapat namin gawin para sa kaligtasan namin. Meron bang aircon na mga center na to? Aircon? Ano yun? Huwag niyo na hong isipin. Ikaw talaga, nasa bundok tayo. Kahanap ka ng aircon. Mukhang malamig naman po rito ano. Ang mahalaga, ligtas kayo. Kaya nga ho, pasensya na ho sa istorbo. Wala yun. Sa mamayang gabi kahit may kumakatok o tumatawag sa inyo, huwag kayo magbubukas ng pinto. Ito ay paalala ko lang naman. Matanong ko nga lang po pala, Mang Vince. Isan po pala banda yung bahay ni Bianca dito? Bakit ka naman nagtatanong tukol sa kanya? Balak mo ba siya ligawan? Kung sa bagay, maganda naman talaga ang batang yon. Oy, kung gusto ba, ituturo ko sa iyo bukas ang bahay niya at nang makausap mo siya bago kayo umalis. Saka nga pala, nakita ko yung matandang babae na nakasunod pa rin sa inyo hanggang ngayon. Matandang babae? Yun ho bang tinaboy niyo? Oo, ayun siya. At huwag niyo siyang pagbubuksan ng pinto kapag nanghingi na kung ano-ano. Dahil ganun ang mga modus nila para makapangbiktima. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang makita ang matandang babaeng nasa kabilang kalye at nakatingin sa amin. Pagkaalis ni Mang Vince, sinara na namin ang pinto ng center. Sumapit ang hating gabi. Mahimbing akong natutulog, pero ramdam ko ang mahinang pagtapik ni Ate Ellen sa balikat ko. Ate, bakit po? Makinig ka, may kumakaluskos sa bubungan ng center. Ano kaya ako makaluskos dyan? Tinatakas, huwag na matagal ko nang hinihintay. Teka lang at kukuhaan ko ng video para maipakita ko dun sa mga tao sa atin. Huwag ka na magbiro, Kuya Miguel. Unahin mo pa talagang pagkuha ng video na yan kaysa sa kaligtasan natin. Kumalma kayo. Tigilan mo na nga yan, Miguel. Nagbibiro lang naman ako. Dinadaan ko na nga lang sa biro yung takot na nararamdaman ko eh. Pasensya na. Ano bang gagawin natin para mataboy yung kumakaluskos na yan? Baka mamaya masira ang bubong at mapatay na tayo. Kumalma lang kayo, huwag kayong magpanik. Sa tingin ko, hindi naman niya kayang sirain yung bubong dahil makapal naman ang yero. Hindi tayo pwedeng maging komportable. Malay ba natin kung aswang talaga yan? Aswang na kung aswang, pero basta hanggat patuloy ang pagkaluskos, huwag tayong matutulog. Naiintindihan niyo ba? Oo. Natigil naman ang kaluskos matapos ang mahigit 1 oras. Kinaumagahan, nawalan kami ng ganang kumain dahil sa nangyari. Wala na kaming ibang gusto kundi ang makaalis. Niligpit na namin ang aming mga gamit at umalis sa center nang hindi nagpapaalam. Hanggang marating namin ang daan palabas pero laking gulat namin nang biglang nagsarado iyon doon. May malalaki at matataas na bakal na parang gate. Sa takot namin humingi na kami ng tulong sa mga tao. Nagkataon naman na nakita namin ang dalaga at may dalang kahoy at itak. Iya, may tatanong lang sana kami sa iyo. Paano nagkaroon ng gate ang daan na to? Nung tumating kami dito wala naman kahapon. Matagal na ho yung gate dyan. Kaya siguro pinasarado ng kapitan dahil nabalitaan na may gumagala sa amin. Yun nga ho yung matandang babae. Gusto na sana naming makauwi. Baka pwede naman kaming tulungan na makausap yung kapitan para buksan niya muna yung gate at nang makalabas na kami. Gawin nyo na lang ho siguro ng paraan. Ayoko kasi makialam eh. Nagmamakaawa na kami sa'yo. Tulungan mo kami makaalis. Pasensya na ho talaga. Wala akong may tutulong eh. Kung gusto niyo ho, kayo na ho yung makiusap kay kapitan.
Bihira lang ho yun na lumalabas ng bahay nila dahil nga may sakit. Hindi rin humarap sa tao yun. Kung gano'n naman pala, paano kami makakaalis dito? Ay, Diyos ko, dito na ata kami mamamatay. Aminin mo nga, may aswang ba talaga dito? Kagabi may kumakalos ko sa bubong ng center at mahigit 1 oras yun bago tumigil. Nako, kung gusto niyong maligtas, dun ho kayo sa simbahan. Sinabihan ko naman ho kayo na umalis kayo ng maaga. Hindi naman pwedeng umalis kami kaagad hanggat hindi pa natatapos yung medical mission. Sa tuwing sasapit yung dilim, nagsisimula na silang maghanap ng mabibiktima. Alam ko na kayo yung susunod nilang punteriya kaya mag-iingat kayo sa kilos nyo at lalong-lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Umalis naman agad ang babae kaya napayakap naman si Ate El sa akin. Pinuntahan nga namin ang simbahan na sinasabi niya at totoo nga na hindi yun sarado kaya hindi rin safe na manatili doon. Napansin ko ang pagtingala ni Ate El sa altar habang binabasa ang mga pangalang nakasulat doon. Bakit ka naman nakatulala dyan? Ito talaga yung si Ellen. Huwag kang tumitig ng ganyan sa altar. Mas nadadagdagan ang takot ko sa'yo eh. Pasensya na. Patawarin niyo ako pero ako ang may kasalanan kung bakit tayo nandito. Sa totoo lang, isa sa mga sulat na pangalan na yan dyan ay ang pangalan ng kapatid ko. Dito siya nawala nun. At si nanay pang sumulat ng pangalan ng kapatid ko sa altar. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam po ba kayo sa lugar na to? Sa totoo lang, wala rin akong alam tungkol dito. Nagbabaka sakali ako na baka kapag dito tayo mag-medical mission, mahanap ko siya. Hindi ko naman kasi alam na may aswang pala rito. Kailan pa ba nawala ang kapatid mo? Bata pa ako nung maghiwalay kami. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa kapatid mo. Ang mahalaga yung umalis muna tayo dito at bumalik sa center. Yung baon natin na pagkain pang 3 araw lang kaya kailangan natin maghanap ng kahit ano na pwede natin makakain. Ano kaya kung manghingi tayo sa kanila kahit kamuting kahoy lang? Wala naman ako napansin na may kamuting kahoy dito. Ay naku, hayaan nyo na hindi naman tayo magtatagal eh. May dala pa akong bigas na pwede nating isaing. O yun naman pala eh. Bawat oras na nandun kami sa lugar, parang hindi rin namin alam kung kailan kami mabubuhay. Sumapit naman ang hating gabi, halos hindi kami makatulog. Maya-maya may umalulong na aso mula sa labas ng center. Sumilip kami sa bintana. Nakita namin ang mga aso na kulay itim at malalaki ito. Meron ding mga nilalang na mapupula ang mga mata. Anak na, ang dami naman nila. Kulang na kulang ang mga karne natin kung sakaling makain nila tayo. Shh! Huwag kayo maingay. Buong tao ata sa baryo na to, puro mga aswang eh. Kaya nila tayong lusubin sa center na to at patayin kahit anumang oras. Wala man lang tayong dalang panlaban sa kanila. Mapapatay nila tayo nang walang kahirap-hirap. Huwag kayo mag-alala, Miguel. Iabot mo nga sa akin yung bag ko. May kukunin ako. Sige, bantayan niyo sila kapag lumapit yung mga yan dito. Saka na tayo kikilos. Ito na ang bag mo. Ito na ang bag mo. Sandali, may kukunin lang ako. Ito tapang-tama. Hindi pa pala nalulobat ang camera ko. Ano gagawin mo? Kukuha lang ako kahit isang litrato. Hindi naman yata yan mahalata kasi medyo malayo pa sila sa atin. Paano kung mapahamak tayo sa gagawin mo? Hindi. Ito tignan mo. Nang nailawan sila ng kamera ni Miguel, doon na naging agresibo ang mga aso at ang mga nilalang na sumugod sa amin. Yung iba tumalun pa. Sabay-sabay na kinakaluskos ang bubong para sirain. Meron ding nasa pintuan at inuumpog ang katawan nila para mabuksan. Ginawa naman namin ni Miguel ang aming makakaya para lang hindi bumukas ang pinto. Kayo naman po kasi. Ano bang nasa isip nyo at kailangan nyo pa silang kunan ng litrato? Tignan mo, napahamak tayo oh. Sorry na. Pasensya na talaga. Hindi na talaga mauulit. Paminsan-minsan din po kasi mag-isip kayo ng mga desisyon ninyo na ginagawa ninyo sa buhay. Okay lang sana kung ikaw lang mag-isa mapapahamak, hindi kami madadamay eh. Huwag na kayong magsisihan. Kahit hindi pa kinunan ni Miguel ng litrato yung mga aswang, susugurin pa rin naman nila tayo. Pagkain ang tingin nila sa atin, kaya gagawin nila lahat para mapatay tayo. Ano gagawin natin, Ate Ellen? Masisira na itong pinto kapag wala tayong ginawa. Yung bubong, tingnan mo, unti-unti nang napupunit. May naisip ako. Ito, may dala akong asin at bawang.
Paano ka naman nakadala dyan? Mamaya ko na sasabihin. Buksan mo na yung bintana at magsasaboy na ako. Pero paano naman ditong pinto? Kaya ko na ho to. Sige na, buksan nyo na yung bintana. Bilisan nyo na lang. Nang buksan ni Miguel ang bintana, may 2 asong aakyat sana para sugurin kami. Mabilis itong sinabuyan ni Ate Ellen ng asin at bawang kaya napaungol sila at bumagsak sa lupa habang umuusok ang katawan. Nagwala ang mga asong natamaan ng asin at nang makita yon ng iba, dahan-dahan silang nagsiatrasan. Yung mga aswang sa bubong kanina ay nagsisibabaan din. Naging tao ang mga asong sinabuyan ng asin pero hindi ko sila kilala. Hubot-hubad ang mga ito at tumakbo paalis. Parang nabunutan ako ng tinik nang tuluyang tumakas ang mga aswang. Diyos ko, kung ngayon may pantaboy pa tayo sa kanila, paano naman sa mga susunod na araw? Tsaka nga pala yung radyo na dala natin para i-contact sa ospital, walang signal at hindi gumagana. Wala hatang chance na makakaalis tayo sa lugar na to eh. Habang may panlaban pa tayo, edi mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis. Basta ako, ayoko mamatay sa lugar na to. Kung hindi man tayo makaalis dito ng buhay, kailangan nating lumaban. Iniisip kong mahanap ko pa ang kapatid ko kung sakaling magtatagal pa tayo rito. Hindi mo naman alam kung buhay pa ang kapatid mo eh. Paano kung patay na pala siya, edi namatay din tayo. Diyos ko, nabasag ang camera ko. Ay nako, dapat lang uyang mabasag yan dahil sa camera na yan, muntik na tayo mapatay. Nang mag-umaga, kumuha ko ng kaunting asin at bawang na baon ni Ate Ellen at lumabas para humanap ng signal. Napadpad ako sa isang ilog. Hindi ko inaasahang makita ang baliw na babae. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, nagtatago siya sa malalaking puno. Kahit na nakita ko na siya, lumapit ako sa kanya para kausapin siya. Inaamin kong natatakot ako ng mga sandaling yon pero meron naman akong asin at bawang kaya hindi niya ako masasaktan. Bakit ba hindi mo pa rin kami tinitigilan? Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Karne namin, ha? Gusto na namin makaalis sa lugar na to dahil parang isang sumpa na halos ang mga tao dito, puro mga aswang. Wala akong balak na masama sa'yo o sa mga kasamahan mo. Bago kayo nakarating dito, nagsabi na akong huwag kayong tumuloy dahil hindi na kayo makakalabas ng buhay. Ay ayaw naman ninyong maniwala. Kung nakinig kayo, edi nakauwi na kayo sa pamilya ninyo. Isa ka rin bang aswang kagaya nila? Ay nako, hindi ako aswang. Alam mo ba, na isa sa kasama mo ay traidor. Kaya napadpad kayo sa lugar na to dahil bala kayong ipakain yon sa aswang. Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Kilala mo ba kung sino ang traidor na sinasabi mo? Ah, hindi. Pero malakas ang kutob kong may traidor sa kasamahan ninyo. Paano mo naman nalaman ang mga bagay na yan? Yung isa nga wala kang kakilala sa mga kasama ko eh. Sina Miguel at Ate Ellen, ilang taon na kami magkakasama niyan sa ospital kaya kilala ko sila. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. Ang akin lang, nagpapaalala lang ako. Ilan na lang sa lugar na ito ang hindi mga aswang kaya wala kayong ligtas. Oo, alam ko yun pero hindi ako naniniwala sa sinasabi mo may traidor sa mga kasamahan ko. Kaming tatlo, gusto na namin makaalis dito sa lugar na to eh, pero putik na yan, walang paraan. Sarado na lahat ng mga lagusan palabas ng baryo kaya hindi na kayo makakauwi. Hindi na ako sumagot pa sa matanda dahil pakiramdam ko, dinadagdagan niya lang ang inis ko. Pabalik na ako nun sa center. Nasa lubong ko si Mang Vince na may bitbit na prutas. Tinawag ko siya at mukhang nagulat ito nang makita ako. Makikiusap sana ako na humingi ng kaunting prutas. Ang dami naman ng prutas ang dala ninyo. Baka pwede hong makahingi. Oo naman. Kaya dinamihan ko ang pagkuha nito kasi bala ko talagang hatiran kayo sa center. Tsaka nga pala, anong ginagawa mo rito? Naghahanap lang po ako ng signal para makatawag ng rescue na susunduin kami. Aha? May nakausap ka na ba? Wala pa nga po eh. Pasensya ka na iho ah. Wala rin ako maitulog sa'yo. Si Kapitan maraming ang tauhan yan dito sa amin. Natatakot akong humingi ng pabor sa kanya dahil baka kapag iniligtas ko kayo, ang pamilya ko naman ang gagantihan niya. Teka, aswang din po ba yung kapitan ninyo? Hindi ko pa siya nakitang naging aswang pero yun ang sabi nila. Kaya noon pa man ay wala nang gumagamit ng asin at bawang dito sa lugar namin. Wala din nagtitinda kasi hindi niya pinapapasok.
Nakarating rin ata sa kanya na may dumating na dayo kaya pinasara niya ang daanan palabas. Kagabi nung sinalakay kami ng aswang, wala man lang ni isang dumating para tumulong sa amin. Meron namang mga bahay na malapit sa center pero nung dumating yung mga halimaw, bigla nilang pinatay yung mga ilaw nila. Kaligtasan lang din namin ang iniisip namin kaya wala kaming karapatang tumulong. Kaya lamang kami buhay sa lugar na ito dahil nakipagkasundo kami sa kanila at iyon ay huwag namin ipagkakalat ang pinupugaran ng mga aswang. Ang lugar na ito, ang lahat na pumoprotekta sa aswang ay hindi nila gagalawin o sasaktan. Napatango na lang ako at kinuha ang mga prutas. Pagbalik ko sa center, nandun si Bianca at nag-aabang sa akin. May kasama itong batang lalaki na kasing putla niya rin. Tiningnan ko ang heartbeat at pulso ng bata kung normal ang tibok nito at dun ko nalaman na may sakit sa puso ang bata. Sinabi ko yun kay Bianca at sinabihan ko silang dalhin agad sa doktor ang bata nang sa ganon, malunasan. Saan ba banda yung bahay ninyo dito? Andun pa sa malayo eh. Teka, maraming salamat nga pala dahil sa'yo nalaman kong may sakit sa puso ang kapatid ko. Wala nga naman yun. Mas maganda na rin siguro na habang maaga pa, dalhin nyo na siya agad sa doktor. Hindi na namin kailangan ng doktor. May gamot kami dito para sa mga may sakit. Ano? Teka, kung ganun pala, bakit marami pang nangihingi ng gamot kung meron na pala kayo dito? Yung mga nangihingi ng gamot, mga sila, taong mahina. Kami kasi hindi na namin kailangan ng gamot para gumaling eh. Ganun ba? Gusto mo pumasyal sa bahay? Hindi na. Marami kasi akong gagawin eh. Teka, naalala ko, sinalaki kayo ng aswang kagabi, di ba? Himala at walang nakuha kahit isa sa inyo. Alam nyo kasi, tuwing sasapit ang gabi at nakaka-survive kayo sa lugar namin, blessing yun. Pero hindi pa rin nila kayo titigilan. Huwag mo sabihin isa ka rin sa kanila, no? Hindi, no. Normal na tao lang ako. Teo, pumasok ka na dito sa loob at kumain na. Sige ho, sige ho. Umalis na si Bianca at ang kapatid niya. Naligo sa banyo si Ate Ellen kaya naglinis ako ng center. Si Miguel naman nakatulala habang nakatitig sa kisame na parang isang baliw. Kung sa bagay kahit sino naman talaga mababaliw sa ganong sitwasyon. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa na makaalis sa lugar na yon dahil may tiwala ako sa Diyos. Hanggang nalinisan ko ang higaan ni Ate Ellen. Nang papalitan ko na ang punda ng unan niya, may nakita ko doon na itim na manika mula sa ilalim ng unan niya. Kinuha ko yon at tiningnan. Teo, bakit mo pinapakialaman yung mga gamit ko? Nako, hindi ko pinapakilaman. Bala ko sanang magpalit ng punda ng unan kaya nakita ko to. Anong nangyayari dito? Bakit parang may nag-aaway? Akin na nga yung manika ko. Teka, sandali. Magkukulam ka ba? Bakit meron kang kulay itim na manika? At parang may butas-butas na yan Ginagamit mo ata yan para mambarang na tao Tantanan mo nga ako, Miguel. Ang manikang ito, luma na to. Matagal na panahon na ang bagay na to sa akin kaya ganito ang itsura. Pagmamayari pa to ng kapatid kong lalaki na nawala. 5 taon lang ako nung nawala siya at 15 anyos naman ang kapatid ko. Lalaki ang kapatid mo. Bakit naman siya maglalaro ng manika na kulay itim? Basta, binigay lang din naman ito ng nanay ko sa akin. Pasensya na po kung nakita ko yung bagay na yan. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hayaan mo na. Pero sa susunod, wag mo nang pakialaman ng mga gamit ko. Tumango na lang ako kay Ate Ellen at lumabas. Hanggang sumapit ang 3:00 ng hapon, unti-unti naman akong binalot ng takot. Nakaupo ko sa gilid ng canter kaya sumunod sa akin doon si Kuya Miguel. Tinapik niya ako, sabay upo sa tabi ko. Iniisip mo rin ba ako kung mamayang gabi, yun ang katapusan natin? Oo, sayang naman marami pa sana akong pangarap sa buhay pero mukhang hindi na matutuloy yun. Kapag nakaalis tayo dito, bala ko na mag-resign sa ospital. Bakit naman? Marami na ako napagdaanan dahil sa ospital na yun. Kung saan sana lang tayo pinapadala na para bang hindi nila iniisip yung kaligtasan natin. Ako kasi kaya ko naman tiisin ang lahat.
Nga pala, si Ate Ellen nasan? Andun sa loob, nakahiga. Wala ka bang napansin na kakaibang kilo sa kanya? Wala naman. Pero simula nung makita mo kanina yung itim na manika, parang umiiwas na siya sa akin eh. Sa akin nga rin eh. Baka nagtatampo lang kaya siguro may hindi lang pagkakaintindihan. Hayaan mo na nga. Naniniwala ka ba doon sa kwento niya tungkol sa kapatid niyang nawala? Ewan ko rin kung dapat ako maniwala. Ako kasi parang hindi naman nagsasabi ng totoo yung si Ate Ellen mo. Kapag nalaman ko lang na dahil sa kanya kaya tayo naririto, magbabayad talaga sa akin na babae yun. Putik na yan. Siya palang may dalan kung bakit tayo nandito eh. Sinabi mo pa pero ayoko naman siyang sisihin sa nangyari. Baka kasi baka magalit siya sa atin, tapos may gawin na hindi maganda. Pagkasapit ng gabi, nagsaboy si Ate Ellen ng asin at bawang sa bintana para hindi kami mapunta ng aswang. Sawa ng Diyos, walang nagparamdam. Mainit buong gabi pero hindi kami nakatulog ng maayos. Natatanaw pa rin namin ang matandang babae na nakakit na sa puno ng kahoy. 2:00 na yun ng umaga pero mukhang wala siyang balak umalis. Gusto ko na lang talagang matulog kaso nga lang natatakot ako na baka saktong pagpikit ko, sasalakay na naman yung mga aswang na yan. Bakit ba palaging nandito yung matandang babae na yan? Hindi ko nga rin alam eh. 2 bagay lang ang naisip kong dahilan kung bakit nandito siya. Para bantayan tayo o kaya siya nandito para ipahamak tayo. Kung may tirador lang talaga akong dala, kanina ko pa sana tinira yung matandang yan eh. Okay lang sana kung matino pero mukhang kulang-kulang rin naman. May diferensya sa pag-iisip. Hindi naman po tama na ganyan yung sasabihin mo sa mga tao may diferensya. Alam mo ba, baka mamaya karmahin ka sa pinagsasabi mong yan, Kuya Miguel. Oo na, ikaw na si Teo, ang pambansang mabait sa mundo. Kapag nakabalik na tayo dun sa atin, isusumbong kita sa babaeng nililigawan mo na may natitipuan ka rito. Ikaw talaga, napaka-chismoso mo. Nung unang kita ko kay Bianca, oo, natipuan ko siya pero ngayon hindi na. Ay, mas mabuti pa nga na mag-usap tayo tungkol sa mga buhay natin nung hindi pa tayo nakakapunta dito. Para hindi tayo antokin. Kapag ako naman ang makaalis dito, pupuntahan ko yung anak ko na panganay sa dorm niya. Marami din akong gustong gawin kung sakali makasurvive tayo dito. Bala ko sana pumunta sa bahay ampunan para magdala ng mga masasarap na pagkain para sa mga bata. Ako naman wala na akong balak na maging dokumentarista. Kire-resign na ako dyan sa ospital at magpapatayo na lang ako ng talyer doon sa amin. Magaling naman ako sa mga piyesa ng motor at sasakyan eh. Kumbaga, change career. Marami ka na atang naipon ngayon Kuya Miguel. Ilang taon ka na rin sa ospital eh. Oo, sarili ko lang naman ang binubuhay ko eh. Kayong anak ko sa asawa ko, hindi ko sinusustentuhan yun. Wala, nilulustay lang ng bagong niyang asawa ang perang binibigay ko para sa anak ko. Mag-aasawa na rin ako siguro kung sakaling sagutin ako ni Marian. Paano naman si Bianca? Di wala na siya. So hindi naman na kami magkikita kapag nakaalis tayo dito. Nasikatan kami ng araw habang nagkukwentuhan. Niyaya naman nila akong pumunta sa daanan kung inalis na ba ang bakal. Pero nandun pa rin. Nagkataon din na naabutan namin doon sina Mang Vince at Bianca na nag-uusap habang nakatingin sa may bakal na gate sa daanan. Ilang araw na kaming nandito pero wala pa rin balak ang kapitan ninyo na pagbuksan kami ng gate at paalisin sa lugar na ito, ano? Mang Vince, bakit ba wala kayong magawa para tulungan kami? Maawa naman kayo sa amin. Kausapin niyo na si Kapitan. Sasamahan namin kayo pumunta sa bahay ni Kapitan at kayo na lang makipag-usap sa kanila. Ang sabi lang naman ni Kapitan nung kinausap ko, dumito na lang daw muna kayo at magpapadala siya mamaya ng makakain ninyo. Teka, ano ba kasing gusto niyang dahilan o ano bang gusto niya para manatili kami dito? Kailangan niya ata ang isa sa inyo. Ewan, hindi ko rin alam. Basta kami, bawal kami magsalita dahil baka may makarinig at makarating kay Kapitan. Mapahamak pa ang pamilya namin. Yung paglagay ng gate dito na bakal ay isang tradisyon na ito ni Kapitan. Kada buwan ng Abril, nagsasara siya ng daanan nito sa hindi namin malamang dahilan eh. Sigurado ako na isang aswang din ang kapitan nyo. Helen, huwag ka na bang magsalita ng ganyan dahil mamaya may makarinig sa'yo. Natahimik na lang din kami pagkasabi ni Mang Vince nun.
Nauna silang umalis kaya naiwan kaming dalawa ni Bianca. Mahina ko siyang kinausap tungkol sa kung may maitutulong siya sa akin para makaalis kami. Desperado na ako. Sa pagkakataong ito ay ayokong mamatay sa lugar na yon. Alam ko na may alam ka sa mga nangyayari, Bianca. Wala ka na ba talagang awa? Nahayaan mo kami mamatay sa mga aswang na alam mo namang may masamang bala kaya napadpad kami rito. Gusto lang naman namin makatulong sa mga bata dito. Pero hindi ko inaasahan na ang isang paa ko pala nakalibing na sa hukay habang papunta kami dito. Bantay sarado lahat ng mga daanan palabas sa baryo na to. Kung sana naniwala lang kayo sa matandang babaeng baliw, edi sana hindi kayo natrap dito. Isa lang naman ang paraan para makaalis kayo dito ng buhay eh. Kung ganun, sabihin mo kung anong paraan dahil handa kaming gawin ang bagay na yun. Kailangang isa sa inyo ay maiwan sa aswang bago kayo makaalis. Isa sa inyong tatlo ang makakain niya dapat. Ano? Teka, hindi naman kami papayag na may mangyaring ganun sa amin. Kung ganun, hindi na kayo makakaalis sa lugar na to. Yung isang grupo ng aswang na sumalakay sa inyo, nitusan sila ng pinunong aswang. Kung sakaling may nabiktima man sa inyo nung gabing yon, makakaalis na sana ang dalawang natira. Anak na. Ikaw, kasama ka din ba doon sa grupo ng mga aswang? Aminin mo man o hindi, alam kong aswang ka na rin. Oo, aswang ako pero hindi na ako kumakain ng tao. Matagal na akong tumiwalag sa grupo nila. Hindi na ako humahanting ng mga tao. Gusto ko man kayong tulungan pero hindi ko sila kayang labanang mag-isa. Kahit hindi ka pa kumakain ng tao, aswang ka pa rin. Alam ko. Kaya kahit sa akin huwag kang magtiwala. Matuto kayong mag-ingat at maging mapanuri sa mga taong nakakausap nyo. Para lang din silang ahas. Usang nangangagat kapag may pagkakataon na. Pagkatawag ni Ate Ellen na puto lang usapan namin ni Bianca. Bumalik kami sa center pero si Miguel naman, niyaya ni Mang Vince na kumuha ng bigas sa bahay nila. Nagulat pa ako nang may kwento ni Ate Ellen ng balat ni Mang Vince sa leeg na kulay itim. Kahawig daw yon ng balat ng kanyang kapatid na nawawala. Kung magkapatid kayo, natural po mararamdaman mo yun. Matagal na panahon na kaming hindi nagkita at hindi ko rin alam kung paano ako magsisimulang magtanong. Nahihiya ako eh, pero malakas ang kutob ko na baka siya nga ang kuya ko. Ganito na lang. Magpasimple ka na lang magtanong sa kanya. Kunwari itatanong mo kung nasan yung pamilya niya at mga kapatid niya. Kapag naman may sinabi siya at kahawig dun sa nangyari sa buhay mo, edi ibig sabihin siya na nga yung kapatid mo. Ipapakita ko lang sa kanya yung itim na manika. Baka kasi maalala niya yun kapag makita niya. Sige, kung sa tingin mo yun ang makakabuti. Ayan na sila ni Miguel. Sandali kukunin ko yung manika. Sige. Mabuti na lang at may awa si Mang Vince. Binigyan pa tayo ng makakain natin. Pasensya na po kung nagiging pabigat kami sa inyo. Nakadagdag suliranin ba kami rito? Ayos lang yan. Saan nga pala si Ellen? Nandun po sa loob, may kinuha lang. Pagkabalik ni Ate Ellen, bitbit na niya ang manika. Nakita din niya ni Mang Vince pero wala lang yon sa kanya. Nakita ko sa mukha ni Ate Ellen na parang nalungkot ito nang wala man lang pinuna si Mang Vince. Dahil doon, naisipan ko na tanungin ang matandang lalaki tungkol sa kanyang maitim na balat sa leeg. Pansin ko lang po, Mang Vince. Ang laki pala ng balat mo sa leg, no? Naman ako ito sa nanay ko noon. Yung nanay ko nga sa braso ang balat tapos nung naisilang daw niya ako sa leeg naman ako nagkaroon. Balat pala yan. Akala ko nasunog. Dala ito nang isinilang ako. Sabi nga, swerte daw ito sa laban ng mga masasamang nilalang. May mga kapatid ka pa ba, Mang Vince? Wala na. Nag-iisa lang akong anak ng nanay at tatay ko kaya nung namatay sila sa akin napunta ang kanilang mga lupa. Saka nga pala, Ellen. Ano yan? Nagtanda-tanda mo na naglalaro ka pa ng manika. Hindi ho ito sa akin. Sa kapatid ko ho. Mabuti ka pa. May mga pamilya samantalang ako nag-iisa na lang sa buhay. Ay napansin ko ata, Teo. Hoy, parang nagkakamabutihan kayo ni Bianca. Opo, nag-uusap lang kami tungkol sa mga bagay-bagay tapos wala na ho yun. Kung ako sa'yo nililigawan ko na yan. Paano niya po yung niligawan? May nililigawan na yan dun sa ospital. Kaya pala sige, mauna na ako sa inyo, ha? Umalis ang matandang lalaki.
Dinala ni Kuya Miguel ang bigas sa loob ng center. Nakita kong itinapon ni Ate Ellen ang manikang yun at bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Tinapik ko ang balikat niya. Pilit akong ngumiti. Kung sino man sa kanila ni Miguel ang traidor, sisikapin ko pa rin na pakisamahan sila ng maayos nang sa ganon kahit patayin pa nila ako maaalala nila na may maganda akong ginawa. Ayos lang yan, Ate Ellen. Akala ko kapatid ko na siya, pero hindi pa pala. Wala na yatang pag-asang mahanap ko ang kapatid ko kaya itatapon ko na ang manikang yan para makalimutan ko na siya. Huwag po. Yan na lang yung natitirang alaala mo sa kapatid mo kaya dapat ingatan mo yan. Malay mo, balang araw mahanap mo rin siya. Dito lang siya nawala at alam ko na dito din siya mahanap. Paano nyo naman po siya mahanap kung pinatay na pala siya ng aswang? Kaya nga sumusuko na ako kasi yun din ang naisip ko. Dito sa lugar na to wala na talagang maliligtas kapag pumasok ka. Sino ba kasi ang kasama ng kapatid mo na pumunta dito? Kami ng nanay namin. Tandang-tanda ko pa noon nung hinahabol kaming 3 ng aswang. Nadapa si kuya at nasugatan. Kaya hirap na siyang makatakbo. Nabutan kami ng aswang at hinuli niya si kuya tapos hinayaan niya kaming makaalis. Dahil sa sinabi niya sa akin, naalala ko naman ang kwento ni Bianca. Totoo nga na kumukuha ng isang alay ang aswang. Hayaan niyang makalis ang iba. Hanggang dumaan pa ang ilang gabi at araw, hindi kami nakaalis. Wala namang aswang na sumalakay. Dahil siguro sa asin na sinaboy ni Ate Ellen sa labas ng center, palagi din akong dumudungaw sa bintana para makita kung nandun pa rin ang matanda. At hindi nga kami nagkakamali. Naroon lang siya sa paligid at nagbabantay. Di talaga napapagod ang matandang yun na tumambay dito sa kakahuyan kada gabi. Para lang masilayan tayo. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi niya tayo sinasalakay? Ewan ko. Tsaka paano siya sasalakay? May sinat bawang yung bawat sulok ng center. Masusunog yan pag pinilit niya. Tignan nyo, may dala siyang malaking bag at mukhang punong-puno pa ng laman. Ano naman kaya yung nasa isip niya? Ewan ko dyan. Pinapahirapan niya lang ata ang sarili niya. Kawawa naman siya. Mukhang wala atang pamilya yan kasi parang wala naman naghahanap sa kanya. Ganyan talaga kapag solo ka na lang sa buhay. Walang anak at walang kapatid. Hindi no? Tignan mo nga oh. Mukhang naglalakad siya papunta rito. Kumalma ka nga, para ka namang bakla. Teo, sumadal ka sa pintuan para hindi niya mabuksan. Dahil kapag naging aswang yan, lalakas yan. Opo. Pagkarating ng matanda sa pintuan, kumatok siya. Nagtaka pa kami kung paano niya nakayang tapakan ng asin at yung bawang na isinaboy ni Ate Ellen. Naniniwala ako na hindi aswang ang babae pero ayon naman kay Miguel na susunog lang naman ang isang aswang ng asin kapag nagpalit ito ng anyo. Kung normal itong tao, kumikilos din silang normal. Uutuin tayo ng matandang yan, kaya wag na wag niyong pagbubuksan ang matandang yan. Alam kong naririnig ninyo ako. Buksan niyo ang pinto at may aabot akong tulong. Hindi! Umalis ka ng matanda ka at wag mo na kaming guguluhin. Hindi ako manggugulo. May sasabihin ako at ibibigay. Parang awa nyo na huwag nyo nang dagdagan yung takot namin. Kahit anong sabihin niya, huwag kayong maniniwala. Isa yan sa patibong ng mga aswang para mambiktima. Tutulungan ko kayo makali sa lugar na to. Kung pagbubuksan niyo ko, isang basong dugo lang ang hinihingi ko para sapo kong may sakit. Anak nang, titik nang hihingi pa ng dugo ah. Sabi ko sa inyo, may iba talaga siyang binabalak sa atin. Kapag binigyan niyo ako ng baso ng dugo, isusugal ko ang sarili ko para matulungan kayong makaalis. Mamamatay ang apo ko pag pinagdamutan niyo ako. Pareho lang tayo nangangailangan ng tulong. Umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa amin. Ang apo ko lang ang may kakayahang iligtas kayo sa mga aswang. Bukas ng gabi babalik ako. Baka sakaling magbago ang desisyon ninyo. Umalis na ho kayo, wala kaming maitutulong sa apo nyo na nangangailangan ng dugo. Ayaw niyo bang maligtas sa kamatayan? Isipin ninyo ang buhay ninyo. Iyon ang malalagay sa panganib kapag hindi niyo ako tinulungan. Umalis na kayo! Wala akong pakialam kung aswang ka. Meron naman kaming asin dito kaya hindi mo kami masasaktan. Umalis ang matanda nung itaboy siya ni Miguel.
Sa totoo lang napapaisip akong magbigay ng isang basong dugo sa kanya. Kapalit na makaalis kami sa lugar na yon. Gusto kong iligtas ang sarili ko sa kamatayan. Kaya bukas ng gabi kung sakaling babalik ang matanda, bibigyan ko siya ng baso ng dugo. Ililihim ko sa kanila ang plano dahil alam ko na isa sa kanila ang hindi ko mapagkakatiwalaan at hindi ko alam kung sino yon. Buisit na matandang yun. Uutuin pa talaga tayo. Anong akala niya sa atin, mga bata? Paano naman kung nagsasabi siya ng totoo? Pumayag na lang kaya tayong magbigay ng isang basong dugo sa kanya. Paano naman kung trap lang yun? Magaya ng nagyari sa atin dito ngayon, Aber. Huwag na ho kayong magtalo dahil walang patutunguhan yung mga bagay na yan. Basta ako wala na akong ibang hangarin kundi makaalis tayo sa lugar na to. Kung totohanin man ng matanda na tutulungan niya talaga tayo makaalis, kapalit ng isang baso, sige, bibigyan ko siya. Hindi ka pa nag-iisip? Sa panahon ngayon, wala na tayong dapat pagkatiwalaan sa lugar na to. Alam ko at nakukuha ko ang punto mo, Kuya Miguel. Pero sarili ko to eh. Wala na akong ibang gusto kundi makaalis ako dito ng buhay. Kayo rin naman ang bahalang magdesisyon para sa sarili niyo eh. Kung titingnan niyo kung anong tama. Kaya nga, Miguel, pumayag na kaya tayo. Sige. Pero sino naman ang magbibigay ng dugo? Alam niyo naman natatakot akong makuha ng dugo. Ako na lang magsusugal. Sumapit ang umaga. Akalain mong parang normal lang ang nangyayari sa paligid. Yung dumadaan sa center malalagkit ang mga tingin sa amin at nabasa ko sa kanilang mga mata na natatakam sila. Halata ang kanilang pagkaaswang. Buong araw akong hindi umalis at inayos ang mga gamit sa pagbabaka sakaling makaalis kami kapag nakipagkasundo ako sa matanda. Hanggang sumapit naman ang gabi, hinintay ko na makabalik ang matandang babae pero hindi na ito nagpakita. Napahiga na lang ako. Pagkagising ko, naramdaman ko na lang na wala na si Miguel sa tabi ko. Sumilik pa ako ng bintana at nakita ko siyang naglalakad. Agad kong ginising si Ate Ellen. Umalis si Miguel ngayon lang. May alam ka ba kung saan siya pupunta? Wala. Bakit naman siya aalis? Alam naman niya na tayo lang ang binabantayan ng aswang sa lugar na to. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko tapos nung sumilip ako sa bintana, nakita ko siyang naglalakad papalayo. Baka na-hypnotize na siya ng aswang kaya siya lumabas. Sundan natin para madala natin siya pabalik. Sige. Sandali. Narinig mo ba yun? Ang lakas ng tunog ng pakpak mula sa bubong. Aswang Teo, may aswang na naman. Malakas na paglundag sa bubong ang narinig namin. Halos hindi kami makakilos nang maya pa kaming narinig. Maya-maya may tumalon sa harap ng pintuan kaya doon kami nagmatsyag hanggang sa may kumatok. Teo, sumilip ka sa bintana. Natatakot ako. Baka mamaya biglang sumilip yung aswang tapos makalmot niya ako eh. Malayo ang pintuan pero makikita mo kung sinong nandun. Baka si Miguel na yan. Sige. Sandali. Ate Ellen! Si Bianca ang nasa pintuan! Teo, buksan nyo! Bilisan nyo na! Bubuksan ba natin? Aba, ewan ko, baka matrap din tayo ng babae nga at hindi pala siya nag-iisa. Hindi ako nandito para saktan kayo. Gusto ko kayong tulungan. Bilisan nyo! Baka may makakita sa akin. Kailangan nyo makalis ngayong gabi dahil papatayin na nila kayo. Nang sabihin na yun, hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok siya sa loob ng center at napatras pa kaming pareho palayo sa kanya ni Ate Ellen. Titig na titig siya. Kaya ang ginawa ni Ate Ellen, kumuha siya ng asin at takmang isasaboy sa dalaga. Wag! Pag nasabuyan niyo ako, manghihina ako at hindi ko na kayo matutulungan. May dinaramdam akong sakit ngayon pero hindi yun hadlang para tulungan ko kayo. Sumama kayo sa akin, ituturo ko yung daan palabas. Paano naman kami makakasigurado na hindi mo kami tatraidorin? Wala akong maisip na paraan para maniwala kayo sa akin. Pero kung gusto niyo makalis dito, sumugal na kayo. Nag-iisa lang ang daan na pwede niyong madaanan. Kami lang ang nakakaalam nun. Umalis na tayo. Pero paano si Miguel? Wala na tayong ibang pagpipilian kundi iwan si Miguel kaysa mamatay tayong lahat dito. Kasama natin siyang pumunta. Hindi tayo basta-basta nga alis hanggat hindi natin siya kasama. Si Miguel ang traitor sa inyo at siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa kayo. Ano? Nakita ko siyang umalis at sigurado ako pupunta siya sa pinuno. Dahil sa plano niyong magbibigay kayo ng isang basong dugo sa matandang babae para itakas kayo. Paano mo naman nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Wala nang panahon para magpaliwanag, maaabutan tayo. Halintik na Miguel na yan. Tara na, umalis na tayo. Nagmadali na kaming sumunod kay Bianca. Wala namang nakapansin
na aswang sa amin dahil ayon kay Bianca, nagri-ritual sila nung gabing yon bago kami sugurin. Dumaan kami sa magubat na daan. Matataas na ang mga damo kaya sobrang kati sa katawan. Paminsan-minsan may mga insekto pang nadapo. Tiniis ko dahil ayoko pang mamatay. Nakarating na kami sa gitna ng gubat at may nakita kaming kuweba. Nakiusap kami sa dalaga na magpahinga pero mahigpit niyang sinabi na huwag pumasok sa kuweba. Sigurado ako na magugulat ang mga yun na wala tayo dun sa center. Sinabi mo pa, lalo na si Miguel. Ang kapal ng mukha niya, niloko niya pala tayo. Patawarin mo ko, Ate Ellen. Sa totoo lang, nabanggit sa akin ng matandang babae na may traitor sa grupo natin at pasensya na, iniisip ko talaga ikaw yun. Ayos lang. Sana makauwi tayo ng buhay. Salamat, Bianca. Huwag muna kayo magpasalamat dahil hindi pa tayo nakakasiguro kung magiging ligtas tayo. Sandali lang. Parang masamang pakiramdam ko. Kailangan ko yatang pumasok sa kuweba. Huwag po dyan! Ate Ellen! Bumalik kayo rito! Nagpatuloy si Ate Ellen sa pagpasok kaya sinundan namin siya ni Bianca. Kaya pala ayaw niyang pumasok kami doon dahil sa loob ng kuweba nakatago ang katawan ng mga taong biktima ng aswang. May inuud na at meron din na preska pa. Meron pang pinutulan ng ulo at kamay. Nasuka ko nang malanghap ang mabahong amoy. Kaya kaagad ding lumabas si Ate Ellen. Ang baho! Sabi ko kasi sa inyo, huwag na kayong pumasok eh. Pagpasensyahan niyo na ako. Alangan namang dito ako bumukaka sa harapan ninyo, aba. Grabe na nuno talaga sa lalamunan ko yung amoy. Pwede ba tayong maglakad ulit? Huwag muna, maghinihintay pa tayong isang tutulong sa atin. Sino naman? Baka mahabol na tayo ng aswang kapag hindi tayo umalis. Nandito na siya. Dumating ang matandang babae, kaya napahawak ako sa bewang ni Bianca sa gulat. Ngumiti naman sa amin ang matanda at may inabot na plastik nang tingnan namin kung ano yon. Asin at bawang pala yun. Lumayo si Bianca dahil natakot siya sa asin. Ano ba, bitawan niyo nga yung bewang ko? Alam mo namang may hawak ang asin tapos hawak kayo sa akin. Gusto niyo na ata akong patayin eh. Aswang ka rin ba? Oo, aswang rin siya. Inamin niya yun sa akin. Ang akala ko ba, Ali, baliw ka. Nagpapanggap lang naman ako dahil yun ang gusto nilang gawin ko. Ermitan niya ako at nang makita ko kayo, nakikita ko na kaagad kung anong mangyayari. Eh bakit hindi mo kasi inamin sa amin kaagad na hindi ka pala masamang tao? Kung hindi dahil kay Bianca, hindi ko kayo tutulungan. Isang baso lang ng dugong hiningi ko, pinagdadamot niyo pa. Bala ko sanang ipainom yun kay Bianca dahil may butas ang puso niya. Pag nakainom siya ng dugo, lalakas siya. Kahit man lang sana dugo ng hayop pero kasi dito sa amin pinagbabawal nilang uminom kami ng dugo kasi dapat para lang yun sa pinuno. Kinakapos na kasi ng mga taong nabibiktima kaya ang mga preskang pagkain na karin ng tao inilalaan na lang kay pinuno. Ang mabuti pa umalis na tayo at sa bahay na mag-usap. Teka, sandali. Ang apo po bang tinutukoy ninyo? Itong si Bianca? Oo, Ito ang braso ko, Bianca. Sige na, ngat-ngatin mo na, dali. Ay, mamaya na yan. Alaman mo lang na si Bianca na ngailangan ng dugo, magpapangat-ngat ka na. pero bago ang lahat, isa sa inyo magiging aswang. Hindi nyo yung matatakasan dahil bago pa man kayo pumasok dito may ritual na silang ginagawa. At ang pinili nilang maging aswang ay ikaw, Ellen. Pagkarinig ni Ate Ellen, sandali siyang hindi nakakilos. Parang hindi niya matanggap na yun ang kanyang kakahantungan. Sumama pa rin kami sa bahay ng matanda at doon nila ipinaliwanag ang lahat. Sa kabila ng mga nangyayari, may inamin si Ellen nung gabing yon. Sa tingin ko kaya ako hinahabol ng aswang dahil may lahi din kami. Ano? Ibig sabihin, isa ka ring aswang? Hindi ako ganap na aswang. Kumbaga, yung mga ninuno ko ay mga aswang. Noong unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang may dugo ka ang aswang. Ang dahilan din kung bakit tinutulungan kayo ni Bianca para mailigtas niya rin ang sarili niya. Nagbabalak ang pinuno na ipakasal si Bianca kay Miguel. Kung maglola kayo, bakit hindi kayo magkasama sa iisang bubong? Ayaw kasi ng pinuno na may ermitanyang nakatira sa pugad ng aswang kaya pinalis nila ang lola ko.
Ang pinuno ng aswang ay walang iba, kundi si Vince, ang kapatid mo, Ellen. Pinalitan niya ang sinaunang pinuno noon at si Miguel naman ay anak ng dating pinuno na pinalitan ni Vince. Sinasabi ko na nga ba nagpapanggap lang siya, hindi niya ako naalala. Ngayon alam ko na ang paraan para maputol ang sumpa sa pagkaaswang sa dugo namin. May kinuha siya na lumang bagay sa kanyang bag at hinawakan niyo ng matandang babae na parang naguguluhan. Agad-agad na inilapag ng matanda yon sa mesa at naibinuhos sa bagay na yon. Kulay pulang likido, kaya biglang umilaw ang bagay na dala ni Ate Ellen. Ano naman po yung bagay na yan? Isang lumang anito. Matagal ng panahon kong tinago yan dahil hindi ko siya kayang basagin. Kailangan ng babasag sa nito ay mandirigma na kayang pumuksa ng aswang. Saan naman tayo hahanap ng mandirigma? Maghintay tayo. Kailangan niyo munang magpalipas ng 2 araw sa bahay bago dumating ang masasakyan niyo paalis. Paano naman po si Ate Ellen? Hindi naman siya pwedeng umalis kung magiging aswang siya. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na may mahanap akong mandirigma, hindi matutuloy ang pagkaaswang ni Ellen. Sumapit ang umaga, bigla akong nagising nang hilahin ako ni Bianca pabangon sa higaan ko at dinala niya ako sa kwarto ni Lola. Nagulat na lang ako nang hawakan ng matandang babae ang kamay ko at umilaw yun. May pinatong na bilog na bagay doon ng matandang babae na siyang dumikit sa palad ko. Kaya pala, hindi kayo mapatay-patay ng mga aswang eh. Sa gabal ka, may dugo kang mandirigma, Teo. Ikaw nakatadhanang pumuksa ng aswang dito. Ano? Ako may dugong mandirigma? Oo, kaya kaya mo silang patayin kahit magsama-sama pa sila. Hindi gagana ang binigay kong anting-anting kung hindi ka nararapat. Ang bilog na anting-anting ay magpapadagdag ng lakas mo para mabilis mo silang mapatay. Kung totoo po yan, mas mabuti po sigurong unahin natin basagin ang anito para hindi matuloy ang pagkaaswang ni Ate Ellen. Oo, yun ang gagawin mo. Mawawala ng bisa ang ritual sa oras na mabasag mo yun. Halos hindi rin ako makapaniwala sa sinabi ni Aling Gemma. Sinubukan kong basagin ang anito at nagawa ko nga yun. Sumapit ang gabi, nakaramdam ako ng parang may masamang mangyayari. Halos hindi ako mapakali. Nagulat pa ako nang biglang abutan ni Aling Gemma ng punyal si Ellen. Kumanda kayo, paparating na sila. Sino po? Yung mga aswang. Paano ako makakalaban nito? Mahina na ang katawan ko. Teka sandali, bibigyan kita ng dugo para lumakas ka. Wag! Kapag nainom ni Bianca ang dugo mo, mamamatay siya. Susubukan ko pa rin lumaban sa kanila sa abot ng makakaya ko. Si Ate Ellen din ang humawak ng asin at bawang na pansaboy sa aswang. Lumabas kami ng gabing yon para hintayin ang mga ito at halos malula ako habang nakatingin sa kanila sa dami nila. At nag-anyong aso pa. Walang hiya kayo maglola! Nagialam pa kayo sa pagkain namin! Hayop ka talaga! Nagsayang lang ako ng panahon nang pumunta dito, yun pala. Kampon ka ng kadiliman! Sinabi ko bang hanapin mo ako? Kahit hindi mo ako hanapin, kusa ka pa rin pupunta dito dahil tatawagin ka ng mga kalahi mo. Hindi ako magiging aswang kagaya mo! Miguel! Animal ka, lintik ka! Paano ba yan? Mamamatay ka na ngayong gabi. Ikaw ang papatayin ko! Paano mo naman gagawin yun, Aber? Mga kasama, sugurin niyo sila! Patayin ang binata at ang maglola! Huwag na huwag ninyong kakalawin si Ellen dahil isa si sa atin! Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan namin kaya naging aswang na rin si Bianca. Tumulong sa Aling Gemma. Kumuha ko ng asin kay Ate Ellen at sabay kaming dalawang nagsasaboy nito. Nang matamaan naman ang mga ito ng asin, naglaho sila at naging abo. Hanggang sa yung isang aso mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Mabilis akong umilag. Malaki ang sugat na natamo ni Ate Ellen sa liig ng kagati nito ng aswang. Doon ko nakita na napaungol si Mang Vince dahil sa sakit. Ate Ellen, demonyo kang aso ka! Itong napabagay sa'yo! Ah!
Huwag mo akong alalahanin. Hindi nila ako sasaktan. Sa bawat sakit na mararamdaman ko, mararamdaman din yun ni Vince. Delikado ang sugat mo. Masyado marami ng dugo yung lumalabas sa'yo. Kaya ko to. Lumaban ka at iligtas mo ang sarili mo. Sige na. Paano ate? Ate Ellen, anong mangyayari sa akin? Teka, lumilipat ako sa ere. Awakan mo yung paa ko. Kapangyarihan mo lumalabas na. Nagpaikot-ikot ako sa ere hanggang sa lumabas ang bilog na anting-anting sa palad ko at naging gintong tungkod. Kusang dumikit ang tungkod sa palad ko at kusa ding kumikilos ang katawan ko at umiilag sa bawat atake ng aswang. Ang kada aswang na mahahampas ko ng tungkod ay namamatay. Nakita kong bumagsak sa lupa ang katawan ni Bianca. Si Aling Gemma naman, marami na ring kalmot. Tumalon ako papunta sa kinaroroonan nila para protektahan sila sa mga asong nakaantabay sa kanila. Ako na lang lalaban sa kanila. Sa tingin ko, matalino din naman ang tungkod kaya tinuturuan niya ako sa mga gagawin ko. Oo, malakas na rin iyo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo yan. Teo, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Paano ka nagkaroon ng kapangyarihan, buwisit ka? Ako nangaharap sa kanya. Sa tingin ko dapat kong makuha sa kanya ang gintutungkod. Mga alagad na kadiliman, magsama-sama kayong lahat at sabay-sabay kayong umatake sa binata! Parang Diyos ang tingin ng mga aswang sa pinuno nilang si Vince. Dahil kahit anong iutos nito, yon ang kanilang nasusunod. Nakikita ko na nagdaramdam pa rin si Vince sa pananakit ng kanyang leeg. Isa-isa kong hinampas ng gintong tungkod ang mga asong aswang, kaya nagsisabog ang mga ulo nila. Hanggang sa naging baboy ramo si Miguel at sumugod sa akin. Sa sobrang dami nila, nagawa nila akong masugatan. Tumalsik ako, pero yung tungkod na natiling nakadikit sa palad ko. Tingnan natin kung makakalaban ka pang binata ka. Hindi na talaga ikaw ang kapatid ko. Nang dahil sa kapangyarihan naging masama ka na. Magiging katulad rin naman kita, Ellen. Mabuti pang mamatay ako kaysa maging aswang na kagaya mo. Mauubos ko na mga alagad mo at ikaw na isusunod ko! Sa bawat pag-atake, meron talagang mga kuko na makakalmot sa akin at sobrang sakit nun. Pero ang lakas ko pa rin. Nang muling sumalakay sa akin ng mga baboy ramo, hinampas ko ng tungkod ang lalamunan at ulo kaya napaungol sila. Buong lakas kong hinampas sa lupa ang tungkod at nagsitalsikan sila. Nakatayo pa rin ang iba at mukhang mas lalong nagalit naman. Ikaw na lang natitira at ang pinuno mo. Sa tingin mo, kaya mo makasurvive sa akin? Sayang naman, ang dami mo pa sana pangarap pero mas pinili mo maging masamang aswang. Patayin mo na ang aswang na awok. Pag pinatagal mo, makabiglang lumabas ang buwan ay makahigo pa yan ng lakas. Kahit doblein o triplein mo pa ang lakas mo, hindi ka mananalo sa akin. Ang yabang mo. Paano kaya kung sabay kami ahatake sa'yo? Sige, pakitaan niyo ako ng lakas mo! Unti-unting nagpalit anyo si Mang Vince. Bumuka ang katawan niya at pumorma ito ng hindi kaaya-ayang tingnan. May tumubo pang pakpak sa likod niya. Humaba ang mga kuko mula kamay at paa at naging maitim ang balat. Pulang-pula ang mga mata at naglalaway ito. Tumalon siya para sugurin ako. Sobrang bilis niya, hindi ko naklaro na kung malapit na ba ito sa akin. Isang malalim at masakit na kalmot ang natamo ko. Sumalakay siya at nakalmot niya rin ang likuran ko at sinipa ako. Tumalsik ako. Wala akong pakialam kahit isa ka man, Dirigma. Hindi mo pa rin ako mapapatay. Teo! Isang aswang lahat na gobang kaharap mo. Magpakatatag ka. Akong bahala sa awok. Uunahin ko lang patayin ang binatang ito at isusunod ko kayo maglola ng mga traidor at pakila kamera. Hindi ako susuko kahit malakas ka pa. Aalis ako dito na buhay! Sa dibdib mo siya paluin ng tungkod para makaramdam siya ng sakit. Nakita ko napatay ni Aling Gemma ang awok nang sabuyan niya ito ng asin at ginamitan ng kanyang patalim. Ako naman ang sumalakay sa aswang na hanagob at sunod-sunod kong inatake ng tungkod. Hindi ko man lang natamaan ito dahil sa bilis niya. Gumanti naman siya ng isa pang atake at hindi ko naman nagawang protektahan ang sarili ko. Nagtagumpay siyang makalmot ang dibdib at tiyan ko. Tama na yan, Vince! Buong buhay ko matagal kong inasab na makita ka.
Pero nagkamali ako. Maling hinanap kita. Hindi! Anong gagawin mo? Ang bawat sakit na mararamdaman ko kahinaan mo. Kaya dapat lang na mamatay rin ako para mamatay ka. Hindi ko kayang tignan na mapatay mo si Teo. Marami siyang pangarap sa buhay. At ayokong hindi yun matuloy sa kasamaan mo. Ate Ellen, ano gagawin mo? Gagawin ko to para iligtas ka. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. May kakayahan si Teo na labanan ng mga aswang. Marami ng sugat si Teo. Kahit na ako nangihina na rin. Hindi ko na nga alam kung mabubuhay pa ako. Teo, bumalik ka sa atin. Kailangan mo makauwi para tuparin ang pangarap mo. Tinarak ni Ate Ellen ang punyal sa dibdib niya. 2 beses niyang ginawa yun at dahil doon, nagwawala ang hanagob dahil sa sakit. Kinuha kong malaking pagkakataon yun para takihin siya. Hinampas ko siya ng gintong tungkod. Inulit-ulit ko hanggang nanghina siya. Sumalakay si Bianca at tinarak nito sa dibdib ng aswang ang punyal na ginamit din ni Ate Ellen. Namatay naman ang aswang at doon na kami nagmadaling buhatin si Ate Ellen para magamot siya ni Aling Gemma. Magagawa mo bang iligtas sa kamatayan si Ate Ellen? Sana nga, ubuhusan ko ng langis para tumigil ang pagdurugo ng sugat niya. Painamin niyo rin po siya para gumapang sa kanyang ugat yung gamot. Oo, apo. Meron naman ako mga halamang gamot at ugat doon na pwedeng ipainom sa kanya para hindi siya maimpeksyon. Sige po, gawin niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Sumapit ang umaga at nagising si Ate Ellen. Ang saya ko nun. Doon lang din namin nalaman na may tinawagan silang tricycle para sumundo sa amin nun. Sumama ang maglola sa paglikas namin pero binabalang kami ng driver sa sakayan ng bus. Hindi na kami nakapag-usap ni Bianca. Ayon sa matanda, ang nangyaring yun ay ibaon na lang sa limot at pag-ingatan ko na lang ang kapangyarihang bigay sa akin. Makalipas ang 1 linggo, nakapag-desisyon akong umuwi sa probinsya namin at sumabay sa akin si Ate Ellen. Iisang lugar lang ang kanilang tinitirhan dahil lumipat ito sa amin noon kasama ang pamilya niya. Ate Ellen, kumusta na ho yung pakiramdam ninyo? Maayos naman. Salamat sa pagbisita mo. Wala nga naman po yun. Kumusta na kaya si Aling Gemma at Bianca ngayon? Hindi ko alam. Wala na rin akong kontak sa kanila pagkatapos nung nangyari. May nakapagsabi sa akin na tinigil mo na raw ang panliligaw dun sa babaeng kasama sa ospital? Opo. Alam mo naman na parang wala na akong balak na bumalik dun sa ospital eh. Siguro dito na lang ako maghahanap ng trabaho. May sasabihin ako. May bagong bukas daw na karinderya sa dulo sa may kanto. Maganda raw ang tindera. Totoo? Oo. Baka matipuan mo. Nako. Wala muna akong panahon dyan. Pass na muna ako sa mga babae. Napatawa naman si Ate Ellen. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi ng bahay. Sinadya ko talagang dumaan dun sa kanto kung saan may bukas na karinderya. Maraming kumakain at nakita ko yung babaeng nagsiserve na nakatalikod. Dumaan ako at kumain para makita ang itsura. Miss, meron ba kayong sinigang na baboy? Oo, sandali lang ha. Bianca? Teka, ikaw ba yan? Seo? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat ako nagtatanong yan? Dito ako nakatira sa lugar na to. Ikaw, bakit ka nandito? Nakabili kami ni Lola ng lupa. Kaya naisipan ko magbukas ng karinderya pero baka kung anong isipin mo naghahanap buhay lang ako. Ang liit naman ng mundo para sa ating dalawa, no? Oo nga no. Sandali lang ipag-serve kita ng pagkain mo. Sobrang saya ko nang makita si Bianca. Siguro tadhana na rin ang gumawa ng paraan para magkita kami. Hindi ko na ho pinatagal, Miss Soledad. Niligawan ko si Bianca. Boto naman ang lola niya. Sinagot naman ako ni Bianca kaya naging magkarelasyon kami. Doon ko nakilala ang tunay niyang ugali. Sobrang bait at sipag. Yung sakit ni Bianca sa puso nawawala sa tuwing nakakainom ng dugo ng hayop. Sa ngayon po, meron na kaming pamilya at siya ay nasa karinderya. Ako naman nasa talyer. Binigyan niya kasi ako ng puhunan para may simula. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel.